kailangan may another, kailangan mayroon kaming another source na naman. Imbis na hindi na ako magtatrabaho, kailangan magtrabaho na naman. Kaya naman napapakamot ulo ngayon si Aling Evelyn sa balitang dagdag singil sa tubig at pasahe. Sa 3 anak niya, ang pisong dagdag pasahe sa jeep ay katumbas na 120 pesos na kaltas sa kanyang budget kada buwan. Ang dating 840 pesos na gastos sa pamasahe ng 3 anak, halos 1,000 piso na ngayon. Wala pa riyan ang baon ng mga bata na pumapalo sa 6,000 piso. Kung dadagdag pa ang singil sa tubig, lalagpas na sa 1,000 piso ang kailangan bayaran ni Aling Evelyn sa kanyang monthly bill. Idagdag mo pa ang 6,000 piso para sa pagkain at 3,000 piso para sa kuryente. Nagtatabi rin si Aling Evelyn ng 5,000 piso para sa matrikula ng 3 anak. Kaya kung susumahin, mahigit sa 22,000 piso ang gastos niya. Kulang-kulang sa 3,000 piso na lang ang natitira sa sahod ni Mister at wala pa riyan ang pang-emergency ng pamilya. Kaya naman si Aling Evelyn may mga naiisip ng paraan para makatipid. Hindi na araw-araw maglalaba, instead na para malesen yung bayarin sa tubig. Panliligo kailangan bawasan na rin namin. Sa ngayon, hirap na mga tulad ni Aling Evelyn sa gasto sa kanyang pamilya. Paano pa kaya mga pamilyang mas mababa pa ang sinasahod kada buwan? Naomi Dayrit, News 5. Nagsimula namang mangalap ng mga pirma ang grupong Riles Network sa mga pasahero ng MRT at LRT. Ito ay para iprotesta ang nakaabang taas singil sa pasahe ng mga tren. Target nila makakuha ng 50,000 pirma hanggang 5 ng Pebrero. Kanina lang, 5,000 nang nakuha nilang mga pirma. Gagamitin ito ng grupo para harangin ang planong dagdag pasahe sakaling maaprubahan ito sa gagawing public consultation sa Pebrero 4. 15 hanggang 30 pesos ang pinapanukalang pasahe sa MRT mula sa 10 hanggang 15 pesos. Sa LRT naman, mula sa dating 12 hanggang 20 pesos, plano itong itaas sa 11 hanggang 29 pesos. Daan-daang kilo ng botsa o double dead meat na dadalhin na sana sa Balintawak para ibenta ang naharang ng otoridad sa Malabon kagabi. Pero sa pagkakataong ito, hindi karne ng baboy kundi manok ang nakumpiska nila. Ikwento mo, Ryan Ang. Bulto-bulto na namang mga botsa o double dead na karne ang nasabat ng mga pulis sa isang checkpoint na nilatag sa Barangay Tugatog, Malabon, pasado alas 11 kagabi. Pero sa pagkakataong ito, hindi karne ng baboy, kundi karne ng manok ang botsang umaabot sa 300 kilo na pilit siniksik sa compartment ng isang taxi. Aminado naman ang mga naarestong sina Evelyn Graspila, Mary Grace Quinteles at Luz Pera na nagbebenta sila ng double dead na karne. 60 piso kada kilo raw ang kanilang puhunan dito. At naibebenta nila ang mga karne na hanggang 80 piso kada kilo sa Balintawak. Ma'am, bakit po kayo bebenta ng botsa? Yun lang kasi ang anak buhay namin eh. Kinumpirma naman ng Malabon Sanitation Division na illegal ang mga nasabat na karne. Bukod sa walang papeles, hindi rin daw tama ang pag-deliver sa mga ito. Sa kulay pa lang makikita na natin na hindi talaga siya fit para sa for human consumption. Doon pa lang madidistinguish na natin. At the same time, yung sizes niya, hindi siya yung mga regular size na dapat na kinakatay na manok. So, inuuna na nilang ikatay yung para maibenta agad nila. Para bago pa lang mamatay, maibenta na. Gigilingin at ipapakain daw sa mga alagang hayop ang mga nakumpiskang karne. Sasampahan naman ng kasong paglabag sa National Meat Inspection at Sanitation Code of the Philippines ang mga nahuling suspect. Ryan Ang, News 5. Kalaboso naman ang ilang estudyanteng lasing na nagwawala sa Recto Maynila. Pati ba naman walis tambo ng ilang gwardya ng motel, pinagdiskitahan daw ng mga suspect. Ikwento mo, Dindo Flora. Hindi naman sinasabi wala kayong karapatan. Siyempre, ako, umawat lang po ako. Hindi sinabi wala kayong karapatan. Sinabi, bakit ka nagsisintahan ng bato. Kinumpunta ng mga PNP civilian volunteer ang 4 na kabataan dahil umano sa pagwawala nila habang naglalakad sa Recto Maynila. Pasado alas 2 kaninang madaling araw. Panay naman ang paliwanag ng mga lasing na estudyante. Pati walis tambo ng isang motel, pinagtripan nilang agawin mula sa gwardya. Hindi pwede yung ganyan na lang. May pinag-aralan sila, dapat ilagay nila sa tama yung pag-inom. Hindi yung nagsisigawan sa kalsada. Nanguna pa sa kalukuhan ng isang ito na estudyante ng criminology at isang police trainee. Pero maya-maya, nawala ang kanyang pagbibida. Anong dahilan ba? Ay, kung may karapat ako manahimik.
Palusot naman ang isa sa mga estudyante, nagbibiro lang sila at pumalag lang nang sitahin sila ng sikyo. Ako umaawat lang ho ako, hindi ako nakikipag-ganuhan. Umaawat lang ako. Tapos yung guard pumasok doon sa, ewan ko, yung anong hotel yun. Pinasukan niya doon. Tapos lumabas siya ulit. Kaya syempre, baka biglang bumari. Kaya dumampot kami ng bato. Tumanggi humarap sa kamera ng security guard. Pero itinanggi ng manager ng motel na bumunot ang baril ng sikyo. Dahil wala naman daw itong baril. Sinaway lang daw ng gwardya ang mga estudyante dahil kinuha nila ang walis tambo ng motel. Naharap sila ngayon sa kasong alarm and scandal. Dindo Flora, News 5. Oops! Ingat! Sinasabing ang pusa ay siyam ang buhay. Depende kung sila maingat o pasaway. Pero merong kuting muntik ng bumigay. Nang ito sa peligro, malas nanalagay. Pilyong Hello Kitty, buhay na miligro. Hindi po sa kanal, di rin sa estero. Sa poste ng ilaw ay nashoot ang loko. Buti to the rescue, ang mga bumbero. Mahilig siyang mag-pole dancing, kaso sa loob. Todo effort sila, medyo nabahala. Madukot sa lungga, itong pusang gala. Sa lalim ay dedo, akala at hula. Salamat at buhay, o isang himala. At tsak na pala, ito ay nadala. Buti nga. Classmates! Kung ang mga tao may magkakaibang fingerprints, ibahin nyo naman ang pusa. Makikita kasi sa kanilang ilong ang magkakaiba nilang nose prints. At kung nakikita nung nagro-roll over ang inyong alagang pusa, isa lang ang ibig sabihin nito. Tiwala sila sa iyo bilang amo. At sa mga batang payat, ingat ho kayo maghubad. Baka humakita kayo ng pusa na pagkamalang kayong tinik o simi. Naku, ikainin po kayo. At eka nga sa kasabihan, when the cat is away, the mouse is alone. Ito na po si Makata, na ngayon ay tatalon tungo sa paglipad, patungo sa balon. Susunod sa aksyon, mga karnaper, umatake na naman. Driver at dalawang estudyante tinay din ng mga kawatan. Pagsentensya kay Ilocos Congressman Ronald Singson sa kasong drug trafficking sa Hong Kong, aabutin pa nga ba ng Chinese New Year? At Ann Curtis, nadukutan daw ng singsing sa loob ng eroplano. Pabago-bago ang panahon.